Kababayan, this one is for you. Your work experience overseas can become a real college degree. Your child can apply for a scholarship even if you only earn $1,000 a month. You can get a business loan without collateral when you go home. These are not promises. These are real programs, already in place, announced this week right here in Kuwait. Stay with me. I am going to walk you through all 6 OFW benefits in the next 6 minutes, plus an OWWA caravan you should not miss. Last Tuesday, May 12, 2026, at the Hilton Garden Inn here in Kuwait, officers of the Filipino community attended an official meeting hosted by the Department of Migrant Workers, OWWA, the Migrant Workers Office, and the Philippine Embassy. Present were DMW Secretary Hans Leo Kazdak, OWWA Administrator Patricia Yvonne Conan, Philippine Ambassador Jose Cabrera III, and all the consuls. Na yung inyong kalusugan, no, ay naaalagaan. Gusto ko lang po sabihin na sa ngayon, nakatatlo na po tayo papunta na sa 4 na alagang OWA, butika, yakap at gamot sa mga opisina ng OWA, sa Central Office, sa NCR, sa Region 2, sa Seafarer Welfare Center po natin, at pabukas na rin po ang sa Region 4A, Region 6, Region 12. Yung mga parang hindi kayo taga-roon. Saan ba kayo ano? Ha? Saan kayo? Ay, galing lang kami sa Cebu. Maayong hapon sa inyong tanan. Maayong hapon, mga gwapa. Swapo. Okay. So, hindi ko naman patatagalin. Alam ko marami kayong mga tanong. No, kung paano tayo makakatulong. Susumahin ko lang po, hindi lamang plano para sa repatriation. Noong umpisa ho, marami ho tayong alam ko ho at nararamdaman namin sa pamahalaan na parang meron, syempre, worried kayo, may plano ba yung gobyerno sa amin? May plano ba dun sa repatriation? Paano kami pag-uwi? Pagpasensyahan nyo na ho, kung hindi namin pwedeng sabihin sa inyo, real time ang plano kasi delikado ho, may security and pero yung sinabi ni Sec, Feb 28, nagsimula ang gulo. March 2, ang mga rapid response team members po natin, ang DFA, DMW, O1, on the ground na po, agad-agad. Kahit nasa gitna ng bomba, para po sa ating mga OFW. At ngayon, 10,000 na ang nakabalik na ating mga kababayan. Alam ko, nararamdaman niyo yan. At hindi lamang plano sa repatriation. Plano para sa reintegration at pagbabalik, hindi lamang po ng ating mga OFWs na umuwi dahil sa nangyaring gulo ngayon sa gitnang silangan, kundi para po sa mga OFWs na nagpaplano umuwi talaga at nagpatrabaho pa rin po dito. So again, maraming salamat Kuwait. Laging masaya dito sa Kuwait. Babalik po tayo. Excited na po kami dun sa, by the way, pag nag-uwa ka pa, hinay-hinay lang sa mga baon ng mga sikot, kalma-kalma lang ha. Good vibes lang po tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat ngayon pa lang, as in busog na po tayo sa information, no? From our distinguished leaders. Ngayon, sino ang matapang dyan? Matapang. Sino ang unang magtatanong or mag-inquire? Tulad sabi ni Amba kanina, ang mas magandang marinig namin ang concerns ninyo. Yes po. Sir Christopher. Magandang hapon po, Sec Hans and Admin PY. Ako po si Christopher Hernandez, ang chairman po ng Coalition ng Filipino Organizations Board. Basically po, bago po ako magtanong, gusto ko na pong ipaabot sa inyo ang taos-pusong pasasalamat ng Filipino community dahil sa inyo, sa ating staff ng DMW, staff ng OWA, at ang ating Filipino Embassy. Pinaramdam niyo po sa amin na nakaraang mga panahon
yung concern ng gobyerno. Maraming salamat po. Lagi ko po nakikita yung staff ng OWA po sa border. Pag nakikita ko sila nag-deliver, nag-ahatid po ng ating mga kababayan. Mabuhay-buhay, mga patuloy po kayo. Kahit po kulang sa staff, kulang sa budget now, pero patuloy pa rin na pagsiservisyohan ng ating kababayan dito sa Kuwait. Maraming po salamat. And to my suggestion po sa sarap ng upskilling. Pwede po sana sa mga darating na upskilling program, i-consider natin yung upskilling dun sa AI technology kasi it's been very popular nowadays at kailangan po talaga ng ating mga kababayan. Not only on the content creation, AI, pagdating po dun sa aming regular jobs sa offices, it would be very helpful. Kaya sana po i-consider. Pangalawa po, dun sa upcoming caravan na darating ulit. Marami po nag-request na sana po i-integrate dun sa driver's license renewal yung mga tawag dun. Yung mga nawala ng, yung hindi pa nakapag-convert yung driver's license ng Middle East na inisyo sa amin dito sa Philippine driver's license. Kasi po nung previously, hindi po kasama yun sa services na kanilang in-offer business. Yes po. And then, sunod po yung, and just like to give you yung brief overview po, nagkaroon po kami ng coordination sa DMW with regards to our request na magkaroon po ng negosyo caravan. So we are planning ni Ma'am Joy, Mala Sophie, na magkakaroon po kami ng negosyo caravan dito to take advantage of the OFW Negosyo Fund na with DTI. Meron po kami nire-request specific na negosyo para sa aming OFW. Just like for example, yung agar wood planting. So marami po kasi dito OFW, may mga lupang tenga sa Pilipinas. Wherein yung agar wood planting po, yun yung bukor na nandito na napakamahal. Kaya yung may mga plano, may mga lupa sa Pilipinas, magkakaroon po tayo ng caravan with regards to business planning. Ang pinapakiusap lang po sana namin, kasi po napakarami ng panahon, nagkaroon tayo ng reintegration program. Kaya lang medyo mababa po yung success story. Kasi po nakita po namin problema. Matapos pa-introduce yung sistema, wala pong follow-up to the end. Sana po magkaroon ng from A to Z, from the approval of the request, from conceptualization of business plan, up to the management po ng negosyo. Para po magkaroon at least sa Kuwait, magkaroon ng success story with regards to integration program. Kasi marami na rin po pagkakataon. Ang dami na namin certificate po, yung mga integration program, pero hindi pa rin namin nagamit. Yun po yung mga gaps na sana po magkaroon ng konting solusyon. Lastly po, I was able to talk to seconds doon sa ating mga online sessions na ang dami niya ng pinagkakaloob sa aming OFW, pero mga grants, yung mga small support. But, hindi po yung integration program, but yung the holistic approach of having real business pa doon sa OFW. Kung natatandaan nyo seconds, I was suggesting, sana po, tulungan nyo kami doon sa conceptualization ng OFW Investment Fund. Na-send ko po ata sa inyo yung buong konsepto ng aking write-up paper ng OFW Investment Fund na makakatulong po talaga. Parang ang lahat ng OFW would be the member of that, would be a shareholder of that particular company. So pagdating po lang ng Pilipinas, kami po ay may negosyo na automatic and because of, just like Maharlika Fund, it's somehow according to parang pattern po doon. So, yun lang po at muli, maraming salamat po sa inyong tulong sa OFW sa Kuwait. Thank you. If it's okay. Regarding AI training, so under our Step Up program, dalawa yung i-mention ko, no?
tama po kayo, unang-una, napakadami niya ng training certificates. Hindi ko na alam kung siguro yung pader niyo, Sir Christopher, puno na ng training, no? But training, yung sa reintegration na training na pinoprovide natin, ang gusto natin leads to either, of course, you setting up your own business or will help you find better employment opportunities. Ngayon, under the National Reintegration Network, as directed by the President, led by the Department of Migrant Workers, Dole is the co-chair, OWA is vice chair. Ilang ahensya yun, sir? Maybe 20, around 20 government agencies. There's already a framework in place. Now, regarding AI, on the part of how do we help our OFWs, dalawang niluluto natin na programa dyan. Yung AI dapat would lead to employment or would lead to you having a better opportunity dyan sa current yung trabaho. We're talking to Amazon. We're talking to, Amazon. No? When it comes to providing the training, may mga specific technical trainings that are required. But what they're saying is even for your children, the dependents of the OFWs, since now OWA provides scholarship for the children, sabi nila, marami daw, and tell me if this is right, no? Kasi naririnig ko rin sa ibang mga OFWs, nagpaaral sila ng mga anak, pero they're noticing na nahihirapan maghanap ng trabaho, no? Nahihirapan na makahanap ng trabaho na ayaw doon sa course nila. So, with our partnership with Amazon, hopefully, ang sinasabi na nakakaroon sila ng around 90 to 95% success rate after they undergo this 6 months na training, no? Kasi much needed yung AI skills that you were saying. But on the part of the government, with the partnership with TESDA, and sabi nila dito with DMW, OWA, DICT, Dole, LGU, and the private sector, they're providing 3 tracks. No? Track 1 is for the AI-powered freelancers. So they have a training, and then pagkatapos nun, it leads to, as I said, employment or business opportunity. The track 2 is AI augmented specialist training. So for the track 1, the mga freelancers, these are for those who would want to seek out employment as virtual assistant or customer support. For track 2, ito yung mga data analysts, remote specialists. And then track 3 AI training is for digital micro-entrepreneurs. So, iba-iba po ang pwede. And no, yung sa Lagos OWA Step Up program, we want to provide a scholarship or educational assistance for you to be able to get this training and get the pathway, get into the pathway for employment or for business opportunities. What we're doing as a government, and then of course applying the whole of government, and then including as well the private sector, is that we're providing this, yung mga pathways papunta sa reintegration. Mahirap yung usapan ng reintegration, tama? Matagal na natin pinag-uusapan. But we want to make it easier. For example, hindi sapat na binigyan lang ng livelihood, starting capital ng isang tao, tapos babay na. Alam ko naman yung mga kwento minsan sasabihin sa akin, admin yung binigay nyo dun kay OFWA, pinariband lang niya, hindi naman niya ginamit sa business. Tama? Meron namang iba, nakakatuwa, sa simpleng nabigay na maliit na ayuda, nagsimula siyang bumili ng 1 o 2 computer. Ngayon, 20 computers na. Meron na siyang sarili ngayon na computer business. So, iba-iba yung ways ng paggamit itong startup capital. Pero, under the National Reintegration Network, hindi lang naman bilang isang dating negosyante bago mag-gobyerno, hindi lang naman kapital ang kailangan para maging successful ang negosyo. In fact,
hindi kailangan mo nga habang tumatagal, habang lumalaki yung negosyo mo, ng additional na capital. Kaya naikwento ko kanina, yung binibigay na tulong ng DTI SB Corp. Importante rin manoon, yung mentorship na binibigay ng DTI sa mga negosyo centers. And so, I'd like to invite you na i-check out yung reintegration.owa.gov.ph ngayon. Pinapalaki pa namin ito, baka you can fill it up also with your reintegration profiles doon. Para matulungan din kami, kasi ang pangarap namin, yung sinasabi ni Sec, pag binuksan niyo yung app na app ng Ego or app natin sa OWA, ay magkakaroon na ng automatic job notifications on your job matching. Ibig sabihin, para malaman ninyo na may trabaho pala sa Pilipinas para sa amin, under sa DOLE. Meron palang trabaho sa amin sa ibang mga bansa, under sa Department of Migrant Workers, yung inanunsyo ni SEC na 200,000 halos na mga trabaho para sa mga apektadong mga OFW para magkakaraoke na kasi dumidilim na. Katawa. Kung iba yung lighting, ha? Oo. Okay. So, pwede ba rin mag-plug? Kailangan ko mag-plug kasi bilang OWA administrator, trabaho ko mag-plug. Para po sa OWA membership renewal. Ayan, at sabi ko na yung pag-plugging, umiilaw ulit, ha? Alam po natin na nahihirapan yung iba natin mga kababayan kasi walang day off minsan, tama? Pinadali na po natin ang membership renewal. Punta po kayo sa membership.owa.gov.ph. At dahil dyan po ay ang OWA po ay pwede na rin bayaran through Land Bank, GCash, or BDO. Kahit po dito may GCash. Hanggang July 16 SEC, libre ang convenience fee for OWA renewal. And after July 16, 7 pesos lang po ang convenience fee. At talagang pinarang-barantali sila para halos wala na yun. So, it's actually following the directive of the President, no, to make it easier, no. So, I'll give the floor to Sec Hans for additional reintegration. Yung dagdag lang ako, una dun sa AI, tama na yung, okay na yung sinabi ni Alvin, yung mga specific TESDA courses. Pero kwento ko lang, tungkol kay Presidente, nung May 1 ba yun, Alvin? Tacloban? Before May 1, Tacloban na Jobs Livelihood Fair na doon si Pangulo. Ngayon, nadaan doon sa kiosk ng TESDA, si Sec Kiko Benitez. So, nagkukwento si Sec Kiko, ito po yung weaving course, andun yung mga nag-hobby, and then yung gumagawa ng mga pagkain, mga dessert, mga chichiryan, Pinoy, ayan, so food manufacturing. Tinanong ni Presidente, sabi niya, what about AI? Oh, sino yung tanong sa AI kanina? So I'm just illustrating yung halaga nung tanong mo kay Presidente. At yung detalye, buti lang binanggit ni Alvin yung mga specific courses. Yun ang sagot ni Sec Kiko Benitez sa kanya mismo. Yung mga courses na ganun. Pangalawa, dun sa mentorship at sa follow-through ng mga livelihood projects. Yes, you're right, that is a responsibility. I know Admin TY and our National Integration Center nagsasagawa na ng mga monitoring mechanisms. But also, I think may konting role to play din kayo dyan. So, halimbawa, kung meron kayong yung tanong ni Admin kanina, medyo maganda yun. Sino pa sa inyo nagnegosyo? So, mga tubong Kuwait na nagnegosyo sa Pilipinas, siguro magandang magkaroon kayo ng GC or legal certificate, yung GC group chat. At parang united din kayo in such a way na nagtutulungan din kayo. Kapag may visa 18 halimbawa na gusto magtayo ng barbecuehan sa Cotabato o saan pa man, di yung GC ninyo na mga negosyanteng tubong Kuwait, pwede nyo i-advise din. At pag nabuo nyo yan, sabihin nyo sa amin. Kasi magsasangit, pwelsa tayo. Kasama na kayo sa mga mentors, business mentors. O yan. At naniniwala ako na doon sa tanong ni Admin PY, nahiya lang yung iba dyan. Marami. Kasi kung sa UAE,
marami sila. Alam niyo ba yun? At united sila, yung business. May ganun ba dito? Kuwait Filipino Business Council. May ganun ba? O, pero alam niyo yan sa UAE, may ganyan. O, at alam niyo ba na sa isang room ng ganito, Filipino community, halos kalahati na mga negosyanteng Pinoy sa UAE. Halos kalahati na ng room. Dati, 10-20 years ago, ay unheard of yan. Siguro mga isang lamesa lang yan. Ngayon, kalahati na ng room, mga negosyante na sa UAE. Hindi kailangan negosyante sa UAE, negosyante na rin sa Pilipinas. So, relevant. And then lastly, merong Likha Global Business Plan Competition. Alam niyo ba yun? Oh, yan. Sino may hindi alam? Sa Likha Global Business Plan Competition. Magsasubmit kayo ng Best Business Plan sa DMW National Reintegration Center. Alam niyo ang premyo kung grand prize winner kayo? 500,000 pesos. Okay? 500,000 pesos. 300,000 ang second place. Ako, sana tama ako kapag bilang nagbawas ko. Pero kung finalist ka, kada region, 12 region, 16 regions yan, at least something yan, at least 100 ba? At pag finalist ka sa representing your region, at least 100,000, sure ka na, yes, Likha. Likha Global, sa Pasko ang awarding niyan. Sa ngayon, tapos na yung Likha kababaihan, Likha Seafarers ngayon. Sa end of the year, Likha Global. So, laban Kuwait. Okay? Submit kayo ng Best Business Plan Competition. Ang isa sa paborito kong nanalo dun sa Business Plan Competition nung kababaihan, Talaba Farm in Paumbong, Bulacan. Siya mismo, galing Qatar yata siya. Siya mismo yung sumisisid dun sa fish pen at nagsisisid ng talaba. Siya ba yung si Talaba? Yung Likha Global Lookout. Taga-Kuwait pala yung nanalo nung December. Yung Global kasi pandaigdigan. Yung Likha Women, kababaihan lang. Second place nung Disyembre, 500,000. 700 pala yung grand prize. Sorry, medyo matanda na ako. Nakalimutan ko na. 500,000 yung second prize. Kambingan yung kanya goat farm. Okay? Ngayon, dito yung kwento ko yung Enero, sumisisid siya sa talaba mismo, hinuhuli niya. At inayaya niya kami ni Admin PY, sisisid din kami. Madilim lang daw ang tubig. Sabi ko, paano mo nakikita? May ano ka, may galit. Wala nang ganun, sir. Mata na lang. Ganun ba? So, mata mo lang gagamitin mo, sisisirin mo yung tubig, hanapin mo yung talaba. Siya yung nanalo. Second place yata siya. Yung first prize, yung hinalo niya yung pinakain sa Pasko na violet. Puto bongbong at saka ano nga ba isa niyang hinalo? Pastillas or something. Basta puto bongbong na hinalo niya sa pastry. So yung lasang parang parang pastillas type na huling-huli niya yung lasa ng puto bumbong. Okay? Yan siya yung nanalo grand prize. So, kibeto lang ito para ma-inspire kayo. Dito pala sa Kuwait, galing yung goat racing. Dito na galing yun. Meron naman isang nanalo rin, rabbit farm. Yan. Okay, rabbit farm. Okay, yun na lang. So, abangan ninyo yung anunsyo doon sa Likha Global. And please, compete. So, second prize pala yung Kuwait last time. So, mag-submit kayo. Okay? 500,000 pesos second prize. Can you imagine? Okay, salamat. Yes po. Pwede po pag nagtanong tayo, state your name at yung organization na nire-represent. By the way, i-add ko lang sa OWA, I'm sure narinig nyo na yung tulong puso, no? Sa mga grupo ng mga OFWs na binibigyan natin ito ng tulong up to 1 million pesos, no? So marami ng mga negosyo tayo na natutulungan
Sabi ko kay Ala Sophie, patulungan na tayo na magkaroon tayo ng database of the OFWs in Kuwait na may businesses in the Philippines, no? We're very interested to know about this and how the government might be able to help you expand your business or grow your business. Thank you. Good afternoon po. Good afternoon, Secretary Hans, Admin Kaunan, Amba, and to all embassy officials and to all my co-leaders. Ang tanong ko po sir, regarding po sa mga katulad namin na revocation of nationality. Hello? Maria Mazankawi po, sa BOD Philcom po, for coalition. We were 11,000 po na na-revoke na nationality. So kami po sa mga ibang kasamahan po namin, may mga gamit po na baklas na passport. So hindi po sila nakaayos ng kanilang mga papers, nandun pa po sila sa Pilipinas. So naiwan po yung mga pamilya nila dito. So ano po may tutulong nyo sa kanila? Kasi po until now, some of my friends na-stuck po sila sa Philippines. Kasi po, ang kanilang passport na ginamit before, baklas po sir. Yung iba naman, yung birth certificate nila, pinili lang po nila. So kawawa po, personally po, meron akong kaibigan na nasa Pilipinas, naiwan po yung family niya dito. So na-revoke po yung nationality namin, back to Filipino passport po kami. So yung mga iba po, kawawa. Sana po may hotline man lang, para matulungan siya na kung ano po kailangan gawin nila para po makabalik dito. Thanks so much po. Okay, maraming salamat sa kay Mariam for raising the issue. Actually, since nag-umpisa yung pagbawi ng pagtanggal ng Kuwaiti citizenship sa mga Pilipinong may asawang Kuwaiti, isa yan sa mga pinakauna rin concerns natin. And even before that, minsan pag nagkaasawa nga yung Pilipinas, dahil kung antemano pumunta ng Kuwait, pakras yung passport, ngayon, gusto nilang ilagay yung sa dokumento yung tamang pangalan, hindi mo na magawa dahil ang civil ID mo ay nasa ibang pangalan. At hindi madaling palitan yon. At dito naman, bukod sa hindi madaling palitan, kapag nagpalit ka ng pangalan, nagpalit ka ng detalye sa ano mo, ay ano yun, national security offense. Mag-report ka talaga. At hindi mo makukuha yung gusto mo. So, ang ano natin ngayon, no, itong nawalan ng Kuwaiti citizenship, at hindi lang yung nawalan ng Kuwaiti citizenship, any Filipino who encounters problems, no, because they used as pure use document or a fake document to get a visa or residence in another country, will have trouble because ang Pilipinas hindi po pwedeng gawing legal yung isang mali. Kahit saan hindi natin pwedeng gawing legal yung isang mali. Ang kailangan gawin, ilagay yung mali sa tama. Diba? So kaya yung mga na-stranded sa Pilipinas, actually, makukuha nila. Pwede silang hanapin yung original birth certificate nila, ang original document. Ang nagiging problema nila, hindi na magtutugma yan sa mga papeles na dito sa Kuwait. Tama ba? Dahil nung una, ang sinabi niya, pangalan niya ay Maria Ramos. Yung pala, ang tunay na pangalan niya ay Maria Santos. So, hindi naman gagawin ng Pilipinas na panindigan yung maling ginawa nyo. Di ba? Hindi natin pwede yan yun. Ang kailangan mangyari ngayon, itutugma yung inyong tunay na pangalan sa mga papeles ko dito sa Kuwait na hindi rin ganun kadali. Dahil magtatanong yung Kuwait, di ba? Bakit Maria Santos ka pala, bakit nagpapakilala kayo sa Kuwait? Nag-asawa ka pa sa pangalan ng Maria Ramos. Di ba? So, ano yung kailangan gawin? Actually, walang mali na masagot sa amin. Dahil depende kung sinong lalapitan mo sa immigration sa Kuwait, sabihin, yun ang sasabihin nila, bakit nag-asawa ka pala, mali yung pangalan mo.
Bakit mo ginawa yun? Oo. At naka-fingerprint ka na. Kahit ilagay mo ba, ibalik mo yung papel sa tuloy na pangalan. Pagpasok mo ng Kuwait, pagka dala mo sa biometric, lalo ka magkakaso dahil iba na yung pangalan mo sa passport mo. Although yun na yung tamang pangalan. So, ano ang sagot? Paano sila makakabalik? Hindi ko masasagot po. Wala akong sagot. Dahil may mga paraan kasi, sabi nila, paraan na tama at pero mga gumagawa ng paraan. Eh bilang kawan ko ng gobyerno at bilang isang Pilipino na mahal ko yung bayan ko, hindi ko re-recommenda yung mga gumagawa ng paraan. No? Nagkamali tayo. Kaya yun lang inuulit natin noon eh. Huwag natin ibaliwala yung mga dokumento natin sa pagbuhay. Huwag ibaliwala yung pangalan nyo. Huwag nyo ibaliwala yung inyong birth certificate, yung inyong pamilya, para lang kayo yung maka-approve. Ang pamimeke ng isang papeles, lalo na identity certificate o identity papers, kahit saan sa mundo ay isang krimen, kalabagan sa batas. Sa ibang bansa na, kukulong ka pa eh. Kahit dito may mga nakulong na dahil peke yung kanilang mga Pilipino papers na discovery ng Kuwait. So, we will do what we can, but we cannot do what is not legal. We cannot do what is not right. Okay? Kung sila ay na-stranded sa Pilipinas, siguro na magpasalamat sila na sa Pilipinas na sila. No? Ngayon, yung mga anak nila dito, isang sitwasyon. Dahil ang anak nila dito, nasa ibang pangalan na. Base sa dokumento nila, yung nanay nila sa papel, hindi yung nanay nila na biological. So, lumalaki yung problema. So, from the very start talaga, siguro yun din ang isang dapat lagi natin itiin sa ating mga kasama. Yung tama, yung mali. Because yung mali, kapag naumpisa, minsan gugulong, malaki yung problema, kumakalat. At hindi lang ikaw, pati yung mga anak mo, mga kamag-anak mo, madadamay. Pati asawa mo nadadamay. Akala niya, pinakasalan niya si Maria Ramos. Yung pala Maria Santos ang pinakasalan niya. O mas masagap na, akala niya, pinakasalan niya ikaw. Tapos pagdating ng Pilipinas, yung pangalan mo pala, pangalan ng kapatid mo. So, automatic, dalawa na yung asawa niya. Kapatid mo, tsaka ikaw. Okay. Ikaw sa pagganap ng kasal, yung kapatid ko naman sa pangalan. Okay? Pero Mario, no, yung mga cases na kaya, sabihin ko sa lahat yan, walang iisang sagot. Palaging case by case yan. Pag ikaw ay nagka-problema sa papeles, at ikaw ay nagka-problema sa, sabihin natin sa mga papeles na ganyan, mga identity documents, mga vital events, kasal, panganak. Bawat isang case is considered as separate one. Walang iisang sagot. Depende sa sitwasyon nyo. Pero ang magagawa lang ng gobyerno is yung tama. Hindi magagawa ng gobyerno yung mali. You cannot correct a wrong by committing another wrong. Okay? If something is wrong, you commit it, you try to put it right, but not by doing it wrong. Okay? So sana naiintindihan natin yan. At sana kung makakilala kayo, may mga plano mo dito, baklas o whatever, sabi nyo, ganyan. Eventually kayo rin magkakaproblema. Lalo na kung parami kayong lupain sa Pilipinas, di ba mamaya, hindi na mga mahal ng anak na, dahil pali yung pangalan na talan sa papeles nila. Okay? Salamat po. Siyempre, may tarap ka? May tarap ka na sinagan. Paano po, any support na may tutulong po sa kanila from the government? Punta sila sa PAO. Yung Public Attorney's Office sa Pilipinas. Libre yun. Pwede sila pumunta sa PSA para humingi ng payo. Financial po. Dahil kumiki ka ng test passport mo, bibigyan ka ng financial assistance. Galing. Sige, ipapaabot ka sa mga boss ko sa Manila. Kaya nga. Anyway, next please, next. Sa bandang likod naman.
magandang hapon pala sa lahat. Ako po si Liber Mayor Mita, President of Teachers Specialist Organization po. Ito po ay, ang concern ko lang kasi yung sa natin, yung sa uwang karapan natin, narinig ba ako? Yung sa uwang karapan natin is, lahat kasi ng lahat ng mga government agencies sa Pilipinas dinala nyo na dito except yung PRC. Paano po kami mga licensed professionals, paano kami dito makapag-renew, especially doon sa mga members namin na nagtatrabaho sa bahay. Hindi sila basta-basta makauwi ng Pilipinas, kaya naway mabigyan ng pansin din yung mga professionals dito na mag-renew yung lisensya namin dito. Ano po ulit yung first name na? Haber Mayormita. Haber Mayormita. Lover. Haber. Heads na lang. Hebs na lang. Sir, sabi ni... Actually, Sir Hebs, kasama naman minsan ng PRC. Kaso lang last year, meron na kasi silang naka-plot na schedule, no? So ngayon po, sasabihin talaga namin ni Sec Hans, hindi pwedeng hindi sila kasama dito. Si Amba Pepe, yan din ang gusto eh. Nagawa niya ng PRC. Kasama namin sila sa Qatar, sa Saudi, sa UAE, pero kasi nagkaroon sila kasi kung maalala nyo, nagsimula yung caravan natin sa BMW June. So medyo kumbaga na-schedule na nila yung kanilang alis. Kasi meron din talagang, may sariling ikot din ang PRC. So, sasabihin po namin hindi pwede, na naman tayo sa karaoke tayo. Sasabihin po namin, Sir Hebs, na kailangan, gusto sila dito sa Kuwait, kailangan kasama natin sila sa magiging caravan natin. Or, kung hindi man sa caravan, makapunta sila dito, di ba? Kasi umiikot din ang PRC, sir. Yung lang ba, meron pang ibang request? Meron pa, ma'am. Sabi ko na Sir Heads eh. Sorry. Yung yung civil service examination, kasi we need to give a chance sa mga nakakuha ng 2 years, naway makakuha din sila ng service, civil service license po. We will inform them po, susulatan po namin sila ni Sec Hans na pwede silang sumama sa atin. Isa sa pwede natin isama rin yung sa COMELEC, no? Ang Pepe, magbadala natin dito ang COMELEC for registration. May overseas civil service. Parang gusto niya na lahat. Sir Hebs, meron pa ba? May isa pa. Sabi ko na eh. Isa na lang, yung dito, ang concern dito is si Amba po ang pwede magsagot. Sige po. Request pa, no? Amba, sir, yung pala sir, yung dito sa Kuwait, may mga employers dito, mga company na hindi nagbibigay ng indemnity. Matagal silang magbigay ng indemnity. Maka-provide po ba ang imbahanan natin ng lawyer para sa ating mga OFW dahil kung pupunta kami sa ibang sa private lawyer dito, mas mahal po kasi ang sinisingil nila. Okay, Evers. Maraming salamat sa tanong sa akin. Pero ang sasagot niyan maya-maya si Ana Sophie. Pero umpisa ko ng sagot. Yung indemnity, ang dami namin kasong tinulungan naman. Meron tayong binabayaran mga abogado sa pamamagitan ng action fund ng Department of Migrant Workers.
So, kung ilalapit mo yung reklamo mo sa embassy, sa MWO, tutulungan ka, walang additional charge yun. Walang bawas dun sa indemnity. Alam ko may mga abogado rito nag-aalok na tutulong, pero may bawas yata, certain amount sa claim. No? Ngayon, may isang pangit tayo, pagdating sa indemnity at ibang program, bago ko ilipat yung mic kay, bigay mic kay Assistant Labor Attaché Attorney, Sophie Matote, na siya ay abogado rin. Bago i-turn over yung mic. Yung problema, may mga problema na kung hindi nyo sasabihin sa akin, hindi tayo malalaman. Kung hindi kayo, kung hindi nyo ipapaabot na may problema kayo, hindi namin kayo matutulungan. Alam mo, yung Pilipino kasi minsan ay nahihiya o ayaw nating mga bala, hindi tayo nagdalapit sa mga taong makakatulong sa atin. It's a good sign siguro because socially it means you're trying to resolve the problems by yourself. Pero katotohanan naman, kung problema ka na, hindi mo kaya ayusin. Minsan naman, kailangan talaga humingi ka ng tulong. Pero kung hindi ka magpapahiwati, hindi mo ipapaalam sa ibang tao na may problema ka, hindi nila malalaman na may problema ka. So in all matters regarding salaries, benefits, indemnity, working hours, working conditions, you can always approach our Migrant Workers Office at tutulungan kayo. At regarding sa abogado, I think maybe based sa question ni Ever, I think marami pa rin tayong mga Pilipino sa Kuwait na hindi aware na the government will expend almost aabutin sa lahat ng kakayanan ng gobyerno para bigyan na lang kayo ng legal assistance. But of course, kung di natin alam na may problema kayo, hindi natin kayo matutulungan. Kailangan sabihin nyo rin. O ipaabot nyo through us one way or the other. Ipasa ko po kay Attorney Sophie ngayon para mas liwanag din sa wag. Hello, good afternoon po. Sir Helms, the Department of Migrant Workers through the Migrant Workers Office here in Kuwait provides legal assistance po, and that covers those cases involving yung mga sa labor po, kaya po ng indemnity. So you can just approach us anytime from Sunday to Thursday, or magsabi lang po yung si OFW na meron po siyang concern about his or her indemnity and that he needs a lawyer. Kasi sometimes hindi po nila binabanggit na nasa shoon na or nasa court na kailangan nila ng lawyer. At the Migrant Workers Office, we have 2 legal retainers po na pwede pong magbigay or mag-provide ng legal assistance. Criminal, civil, and labor. So, pumunta lang po kayo sa ating opisina. Maraming salamat po. Siguro, Sir Hebs, mag-joke ako siguro kailangan nyo makilala ang Department of Migrant Workers. Kasi napahagingan nyo kami Una, si Admin Tiwa yung tinanong nyo, and then si Amba, pinahagingan nyo kami ni Ala. So, yung tanong nyo pala sa amin. So, Department of Migrant Workers po kami, Sir Hebs. And, yung Action Fund, tama si Amba na nahiya ako na si Abama sumagot, Action Fund, which is legal, medical, financial. Doon po nanggaling lahat ng mga tulong na natabanggit kanina. Nung huli kami nandito ni Admin, dito yun, di ba? Yung 100 cancer. Dumating pa si Sheka, di ba? Oh. So, 100 cancer patients, nabigyan namin ng tulong the last time we were here. Action Fund po yun yung medical side. And then sa legal side, yung 2 legal retainers. So tutulong po kami, sir. Ay, nawala si Sir Hebs. Umuwi na. Ay, pala. Okay. So, yun po. Rest assured, tutulungan po namin kayo. Tinatanong ko nga si Alasov kung ilan na yung natulungan But tama si Aba, marami na natulungan dyan. So, maraming salamat. Magandang hapon, sir. Ako po si Eden Costelar. Ako po ay sa SDA UCI at saka pang-media ng Police and First ng Guardians. Ang tanong ko po ay
Maganda po yung mga narinig kanina ng mga reintegration program at yung benefits na makukuha ng isang OFW. Pero ang observation ko po, sa tagal ko na rin sa Kuwait at sa dami na rin ng ating mga meeting na kasama sa embassy, marami ako nakikilala rito, pero ilan lang po sa mga yan ang nag-apply na magkaroon ng negosyo sa Pilipinas. Matagal na panahon na po yan. Lahat po rito gusto magnegosyo. I don't think so na wala dito gusto magkaroon ng hanap buhay sa Pilipinas. Ang tanong lang po, bakit po kaya, katulad ko, o yung iba na may pas kami nararamdaman, na bakit parang hindi namin magawa na may avail yung benefit po ng reintegration program sa Pilipinas. Ilan po yung sagot sa tanong na yan. I think yan precisely at yung tumbok. Yan, tanong din sa amin yan ni Pangulong Marcos. Kaya nagsisikap kami ngayon na pag pinagbuklod kami ni Pangulo nung Labor Day 2025, tinalaga niya yung kwento ni Antin kanina, National Reintegration Network. Pinagbuklod niya ang higit kumulang 20 government agencies. Kaya sa ngayon, yung mga job and livelihood fair na tumatakbo, so far mga naka-anim na kami at meron pang mga 7 o 8 pang slated in the next few months. Ratchada effect ang style namin sa Pilipinas. Yun precisely ang purpose, mapakilala ang mga livelihood programs. Meron akong isang maganda example. Again, in Tacloban. Isa doon sa mga nakilala ni Pangulo, binigyan ng I think 300,000 or 5 na loan yung seafarer ng SB Corp, Small Business Corporation. Yung mga SB Corp loans are interest-free and then parang may moratorium for 1 year. Yes, hindi ka and then hindi ka magbabayad kaagad. And then yung mga iba pang perks na nabanggit ni Admin kanina. So siya, seafarer siya, na nakasakay sa barko na inatake sa Red Sea ng Houthi rebels. So nung inatake yung barko niya ng Houthis, nadala na siya. Sabi niya, okay, tama na, I think 20 or 30 years na siyang tripulante. Okay, time to go home. Ngayon, tawag pansin yung negosyong pinasok niya. Sabi ni Pangulo, o sige, ano yung negosyong pinasok mo? Sabi niya, funeral home po. Natigilan si Pangulo. Bakit yun ang pinili kong funeral home? Yung pala, yung anak niya is a licensed embalsamador. Okay? At yan ay technical skill yan. Hindi yan basta-basta kung gagawin lang for obvious reasons, no? Ang labi ng isang mahal sa buhay ay sagrado. Kaya gano'n na lamang kahalaga na dapat train yung nag-embalsa. So siya, yung anak niya licensed embalsamador. Yung wife naman niya, magaling sa pag-alaga ng pera, yung bookkeeping, accounting, gano'n. Ha? Kayo ayaw ko sana mag-joke din. But yung kombinasyon na yun, magaling sa negosyo yung wife, tapos may technical skill yung anak, yun na, nagtayo sila ng funeral home sa Tacloban. At yun yung kanilang negosyo. So isang example yan ng success stories. Ngayon, totoo naman din, the percentages are not in our favor pa. Hindi katulad ng, let's say, yung pinag-usapan kanina, mataas yung batting average ng 90-95%. Sabi ng kwento ni Admin Tiwa, yung mga matching efforts sa AI ng Amazon halimbawa. But, we have to start somewhere. Basta yung mga success stories na nandiyan dyan, patingin ko, ganap na yan ang pangahawakan natin. Yung nanalo ng second prize, nagtayo ng goat farm, pangahawakan na natin yan. Kaya magtulungan tayo, yung sinasabi ko kanina, magbuklod din yung mga Business Council, Future, Kuwait, KBC. Diba tawag? O, pinangalanan ko na. Kuwait, Business. O, lagyan ng Pilipinas. KPBC. PKBC.
O, itayo nyo na yan kasi you have to start somewhere, right? To get, ito, simple mathematics, to get to number 100, you need to start at number 1. At ito pa, gusto ko to. Sa pagnenegosyo, 10 taon ka, 10 beses kang babagsak, pero 11 beses kang babangon. Ganda, di ba? So yan ang mga example lang yan ng words to live by na pwede natin itaguyod. So huwag po tayong mawalan ng pag-asa, huwag tayong masiraan ng loob. At kasama kayo sa pag-uusad ng effort na yan, the way forward na tinatawag. So, tinatanong niyo ako, sir, kung paano kami makakatulong. Ang sagot naman namin, magtulungan po tayo. Kasi alam namin, meron din kayong talento dyan sa larangan na yan. Maraming salamat. Siya ba? Maraming salamat, Seth. Yung sinasabi natin, may time tayo sa Pilipinas sa sinabing business-minded ka o hindi ka business-minded. Hindi ako alam kung kaya nga siguro konti lang kaka-interest because there is such a way. Pero naniniwala din ako dahil na business is a skill or an ability that can be taught. At meron nga sa katunayan, meron mga kurso sa business. Meron mga kurso, mga small courses, mabigyan natin tungkol sa entrepreneurship. Small business management, small business accounting, small business financing. So I think nandun lang siguro yan. But we will have to, siguro it's more a question of awareness, kaalaman para sa mga tao. And I would like to say that I support yung suggestion ni Secretary Hans na magkaroon tayo ng business culture o kung ano pa gusto niyong tawagin niya. We will do that in the coming months. We will discuss it with the community. And then, of course, we will approach all the agencies na Pilipinas na makatulong sa atin. Hindi lang DMW, pero yung DTI at mga ibang ahensya pa. Test na siguro for certain, kailangan ko test na parang small, SME course or something. How to manage small businesses, Dahil actually, ang business kasi, hindi lang naman talaga gawa ka ng produkto benta. Meron din accounting yan, meron ka apply ng mga permit, meron ka mga kailangan mga financial statements sa regularly para sa bangko, sa biyaya, So, kailangan din may konting tiyaga. Pero siguro yung tiyagaan yan, talagang kasama yan. Kahit anumang gawin mo, businessman na nabuhay, kailangan yung tiyaga, tsaka determinasyon, yung panindigan. But the idea of Filipinos going home to become entrepreneurs and eventually maybe even bigger than entrepreneurs, mag-expand ng company nyo. Hindi, bakit hindi? We live in a world of opportunities. Minsan nasa sipag lang talaga at saka. And yun nga, yung maganda yung sabi nga ni Sek, yung punerarya. Pagkakawalan natin, pero actually, hindi ka mawawalan ng customer Diba? Wag lang bumangon yung customer mo. Pag bumabangon na yung customer mo, ipag-usapan nyo. Pero, that's naman, parang pagkain mo, sabi ng pagkain, yung kailangan ng tao. May mga bagay na yung laundry. Marami sa Pilipinas mga opportunities na ganyan. So, that is a track, that reintegration that we encourage you to explore. And we will make opportunities. We will make opportunities for the community to be able to benefit from yung mga ideas na yan. Okay? Salamat po. First, reality. It's not easy to start a business, right? Because I asked how many main businesses in the Philippines, right? I know because every day when I was in the private sector, when I was doing my own business, I even started a restaurant in Siargao, a Japanese restaurant in Siargao. So I had to work
and worked on the logistics of bringing in Japanese ingredients to an island na ang hirap dalhin yung mga ingredients, no? We were making ramen from scratch. That was back pre-pandemic, no? So it's very difficult to start a business. In fact, every day, I'd say, and they ask me, yung trabaho sa gobyerno, mahirap. Mahirap din magnegosyo every day. Iniisip ko lahat ng pamilya ng mga empleyado or staff ko kasi kailangan yun pasweldohin. And the pressure na kailangan magbayad ng renta, magbayad ng sweldo, magbayad sa i-remit sa SSS, sa BIR, everything. So it's difficult. It's difficult. And you need commitment, you need, for me, when it's a startup business, you need to be hands-on. So if you have employees of up to like 50, yung pamilya, bawat isang pamilya, I would say, na mapanaglipan mo araw-araw. I'll tell you, that's how stressful it is. And so, more so, pag nagsisimula ka, but what we want to assure you, we know na sa tagal ng panahon, ilang taon, as you said, sir, na OFW ka, bakit ang hirap mag-access? I'd say under President Marcos, the focus is really reintegration. Now, we have a department, the Department of Migrant Workers, nakatutok sa OFW. Meron isang malaking pillar doon ay reintegration. Of course, OWA, having its reintegration program. Pero, directive mismo ni Presidente, yung mga iba't ibang programa na meron na ng iba't ibang ahensya, pinagsama-sama para sa OFW, para isa na lang yung pupuntahan ninyo. Pupunta na lang kayo sa DMW, sa OWA, magtatanong kayo, magsasabi kayo, meron akong agricultural business na isip. Meron akong sa DOST, marami ding natutulungang OFW. Meron kaming inattendan. I remember I was still undersecretary sa DMW. Meron sila mga tinulungan ng mga OFW business owned by OFWs na binigyan din nila ng tulong. Ang kulang awareness. Tama? Kasi ngayon, pag nagsasabi kami sa inyo, binigyan pala. Eh, Philcom leaders na kayo. What more pa yung iba? Di ba? Na hindi nakakarinig, hindi nakaka-attend ng ganitong mga Philcom meetings. So tulungan niyo po kami na i-share itong mga iba't ibang programa ng ating pamahalaan na makakatulong po talaga. And it needs also preparation on your part. Mentally, physically, financially. And I want to share something po dun sa survey namin ng DMW sa mga bumabalik. And ako, I'm sure di kayo masa-surprise. Over 70% ang bumalik, gusto pa rin mag-abroad. Kasi po, yan na yung nasanayan nila, di ba, ang na magtatrabaho. They just want to find a better opportunity for them. Marami po sa Middle East gusto magpunta ng Europe, gusto magpunta ng Canada, madala yung pamilya nila. Tama po ba? Yan ang nakita namin sa survey. Marami rin po ang open na magtrabaho sa Pilipinas. May porsyento rin na gusto magsimula ng negosyo. Over 200 sa mga umuwi ay meron ng sariling negosyo sa Pilipinas. So, ang maganda ko sa nangyayari ngayon, na yung simula ng 2022 hanggang sa ngayon, may sarili ng department, ang Department of Migrant Workers, na nandiyan, nakatutok, hindi lamang sa repatriation, concerns ninyo, or sa concerns ninyo sa legal, medical, pati po yung pagpaplano sa pagbalik nyo sa Pilipinas. So sana po, you'll work with us
marami pa po tayong magagawa. Yun ang sinasabi ni Sec na hindi ho natin kakayanin yan. Ang mga programa po ng gobyerno, hindi ho yan parang stagnant na parang yan na yun. Pwede pa ho yung pagandahin, lalo na kung bibigyan nyo kami ng feedback kung saan ka mapapaganda. Katulad kanina, yung sa Serbisyo Caravan, kung ano mga maidadagdag pa po natin mga serbisyo para po sa inyo. So hopefully po dyan, magkaroon tayo, yung maganda yung kanina Sec na suggestion, recommendation, which is magkaroon ng negosyo caravan, no? Parang reintegration caravan dito po sa ating mga OFWs para makita ninyo yung iba't ibang program. We can integrate that Sec sa ating serbisyo caravan. Maraming salamat po, sir. Thank you, Alvin. Sususugan ko lang po, no? Kasi ako po ay sinubukan po natin magnegosyo dito po sa Kuwait. Sabi nyo nga po, kung 10 beses kang bumagsak, ay 11 beses kang tumayo. Kaya kayo nakakatulong bagsak na po. May 8 pa po. At malaki-laki po yung binagsak. Kaya kayo po'y nag-iisip, kung dito'y naglakas loob tayo magnegosyo, bakit hindi natin kayang gawin magnegosyo sa Pilipinas? Ito po yung naging analysis ko. Ako po'y may 2 kapatid na nasa Saudi, sila po'y nasa restaurant. Ako po'y nakikinig kasi ng inyong mga programa at ayon doon ay pwede magkaroon ng grupo o kayo magkakapatid para makapag-loan kayo ng certain amount. Gagawa kayo ng feasibility study, papasa nyo sa DMW, di magkakaralan, titinan nyo location, at kung ma-approve, kayo papasa sa land bank, si land bank mag-release ng pera. Yun po yung aking pagkaunawa. Pero hindi po ganun kadali yung nangyari. Kaya sabi ng kapatid ko, huwag na lang natin ituloy. Well, in fact, maganda pong location, taga-Taguig po ako. Sa may munisipyo lang po ng Taguig, malapit lang po sa area. Pero dahil po sa proseso, kaya tanong ko po kanina, ano po ang nagiging dahilan kung bakit hindi natin ma-avail? Kasi lahat po dito for sure, mapagsalon o bumper siya sa bahay, o ihaw-ihaw sa labas ng bahay, gusto nila magkaroon ng negosyo. Yung pinag-uusapan po natin mahirap, nandun po yun sa technical. Pero kung ihaw-ihaw lang, I don't think so, kailangan natin mag-aral ng accounting. Ang sinasabi po natin, paano gagawin natin para ako na si OFW, at by the way ma'am, mula po naging OFW noong 1999, wala pa po kahit isang benefit akong na-avail sa OWA. At pay po ako lagi ng aking OWA membership. Maganda po yan kung wala. Ang nakuha ko ng 500 pesos na refund. Yun lang po. Wala pa pong iba. So, Sir, yun po yung tanong ko ma'am, paano po natin makapadali? Ano sa Kuwait? Pwede po ba natin isama natin sa programa ng DLW na si OFW pupunta po sa DLW at sasabihin, Sir, ako po yung nagsasalon. Gusto ko pa magtayo ng salon sa labas ng bahay ko. Ano po may tutulong po ninyo sa akin? Marami po, sir. Unang-una, yung land bank na programa na na-mention nyo, hinold muna namin. Kasi like what you said, pagpasok ko po as OWA admin, may mga nakita akong problema. Oo, kasi negosyante ko ako eh. Pagkita ko, teka muna, merong mga kailangan kaming pag-usapan ng land bank kung paano to mas mapapaganda. Pero, ang maganda, kaya meron pang isa, yung DTI-SB Corp, mas maluwag yung, I would say, yung pagproseso ng pag-avail ng mga financing or loans, no? In fact, I would really suggest, no, ma-take advantage nyo yung sinabi ni Sec Chris na naka-allocate na 2 billion para sa mga OFW loans. Yung mga gustong magsimula, sir, sunod, maraming salamat po sa OWA membership ninyo. Marami kayong natulungan din ng mga kababayan natin. At ipagdadasal ko, sir, na matagal pa ninyo, maramdaman ng pamilya nyo ang mga ibang benepisyo ng OWA. Huwag mo na yun. Pero sa reintegration, sir, hopefully ma-avail ninyo itong mga bago nating mga programa na over the years, narinig namin ito. Hindi ako bingi online. Nakikita ko.
na nagtatanong yung mga kababayan, matagal akong OWA member, anong napapala? Mainly, of course, as you know, ang Overseas Workers Welfare Administration, welfare ang tinitingnan yan, di ba? Ano ang ina-assure ng OWA po sa mga miyembro? Sana po nababalitaan nyo rin. Pag nagkakasakit po kayo, medical repatriation, emergency repatriation, di ba po? Pag po nakikita nyo rin naman po ito online, ang tulong natin sa mga pamilya po ng ating po mga OFW, lalo na yung mga nasaktan, kung merong pumanaw, alam niyo po yan. Pero malaki rin ang tulong natin sa reintegration at dito tayo nakatutok ngayon kasi naririnig namin, I'm sure si Sec Hans ang pinakamatagal na naging OWA administrator, palakpakan niyo naman, 6 na taon, panahon ng pandemya. No? Yung pagsabi na wala pa ako nabebenepisyohan, no? Hindi ko pa nararamdaman, nasasaktan din kami. Kasi kaya nga po tayo nagpo-provide ng mas marami pang programa kasi ayaw lang namin tulungan yung nasaktan or namatay or kailangan ng repat. Kasi malaking porsyento yung hindi naman kailangan ng ganon. Tama? Kaya nga po, pinupush natin yung mga reintegration programa, mga training na programa. Kasi sana po, sa $25 or 50 pesos sa isang buwan na never nagbago since 1982, maramdaman niyo naman yung pagmamahal ng OWA. Yung assurance na kahit anong mangyari sa inyo, hindi katulad ng ibang jowa, kahit may digmaan, may susundo at mag-aakit sa inyo pa uwi. Diba? Isumpat si Admin Piwan. And when it comes to businesses, sir, marami na tayong natulungan ng mga negosyo. Admittedly, sa ngayon, of course, the Secretary being the Chairman of the Board of OWA, humingi na kami ng approval sa board na magkaroon tayo ng actuarial study, kumuha tayo ng actuarial, para i-review yung mga programa natin para maging mas malaki sana yung mabibigay nating mga benepisyo. Kasi yung ibang mga amounts na binibigay namin, hindi namin basta maiakyat ng walang pag-aaral. Nandun yun kasi sa batas ng OWA. So, yung kunwari, for example, yung mga tulong na ibibigay namin, pinapangarap din namin sa OWA na mas madoble o maiakyat para mas makatulong. Ngayon po, may bagong Pinas-Balikan ng Buhay na guidelines na nilusad namin para maging mas madali yung pag-access ng ating mga livelihood programs para po sa mga bumabalik nating mga kababayan. So hopefully po, kahit sa maliit na paraan, makatulong kami sa pagbibigay po sa inyo ang konting pag-asa na makasimula kayo sa Pilipinas kahit paano sa tulong po ng OWA at ng ating pamahalaan. Maraming salamat po. Nauwi ako din sa tanong ni Sir. Sabi niya, dito siya sa Kuwait, may kapatid siya sa Saudi. Ilan? 2 lang? Di pwede sila sa tulong puso, di ba? No, pagtulong puso, oo. Kailangan lang po natin, saan po kayong saan kayong region? Taguig? NCR? Anong negosyo niyo po? Kasi pwede kayo mag-combine. Yeah. Kasi OFW kayo tatlo. Yeah. Parang kami nga, restaurant sana kasi nag-restaurant ako dito sa Kuwait eh. Restaurant din. So, yung business dapat, yun yung binig ko, yun yung passion mo. Yeah. Para alam mo natin yun. Kaya lang, hindi ko naging ganun kadali yung proseso na pag-apply natin. Yung tulong puso, para sa OFW, sa OWA, hindi po utang yon. Bigay yun. Grant yun up to 1 million. Kailangan nyo po. Pero kailangan nyo po yung... Oo. I will let well-off Lorna and well-off Emma
have a discussion with you on the programs ng OWA separately para naman mapusisi nyo talaga kung saan kayo makikinabang dun sa mga programa. No? Gusto nyo mag-schedule ng ganun, no? Latagin ang mga programa ng OWA at ng DMW sa reintegration. Gawin natin, uy, binigyan nyo tayo ng idea. Magkaroon kaya kayo ng reintegration, dito, parang reintegration summit or one-on-one, no? Na we can attend online, yung iba nating mga government agencies, no? Nakausap. Yung tanong kasi ni Kuya, tinatanong yung paano yung proseso, yung procedure. Okay, we do not have enough time para yan talaga yung specifics, no? But I would suggest, if meron silang interesado na mag-avail ng any of these programs or benefits, do not hesitate to approach our Migrant Workers Office, yung MWO natin, at yung on-site welfare office, yung OWO, especially yung OWO, to get more information. And actually, kung pupunta nyo rin yung website ng OWA, makikita nyo rin maraming informasyon kayo makakakuha doon. www.owa.gov.ph. Pero, ganun pa man, you can approach us anytime. Okay? Para makuha yung detalye. What we are doing now, we are giving a broad overview, no? Kung ano yung mga pwede nyong i-avail. Ngayon, talagang interesado kayo din come visit us. Yung negosyo po, especially pag negosyo pinag-uusapan, no? Mga bureaucratic headaches kasama po yan. Kung kaya mong kaya mong i-survive yung mga pag-apply ng mga clearance, mga permit, at lahat yan, malaki na chance mo magsasucceed ka sa negosyo. Kahit saan pa sa mundo. That is the biggest, sabi nga natin, hurdle that you have to first overcome as a business person. And para sa mga OFWs na umuwi, I think for many, we're going to rely on government assistance. Most of these entrepreneurial or self-proprietorship arrangements will work best kapag family enterprise. Hindi lang si OFW ang nagsisika. Kasama yung buong pamilya. Lahat na bawat member ng pamilya may input. Maaaring gumagawa ka ng halayang ube o halayang niyog, maaaring gumagawa ka ng pulburon, maaaring nasa franchise ka ng potato corner, maaaring sa business ka ng office ka, but you start as a family. So yan yung isang bagay na hindi ikaw lang dito nag-isip ka, pagkanta siguro mga negosyo ng nagawa ko ng bagoong. So hindi mo kinukonsulta pamilya, basta ka na lang pumunta ka sa kapay ka dun dito, nakuha mo nga yung puhunan, nakuha mo lang. Tapos, later on, hindi ka nagtagumpay dahil hindi mo naman kasi in-involve yung pamilya mo. At hindi mo kaya ng mag-isa. Okay, so mas maganda yung involve yung family. And then, habang nag-i-expand yung negosyo, that is the time na pwede mo siyang gawin. Kukuha ka na ng manager, gano'n. Nasa sa inyo po, no? And even a simple business, like a like a restaurant, a food store, or a food truck, involve your family. It must be a family business. Kahit hindi sila kasama maglako, magtinda o gumawa, pero alam nila, may suporta sila, nandun sila sa likod mo. And on another level, maaaring community community enterprise. There are many ways you can achieve success. No? And in the end nga, hindi lang naman by business. Other people achieve success in life by being working hard at doing what they do the best way they can. And then eventually, you get, sabi na nila, greater emoluments, higher positions, better opportunities because of the hard work that you have put in. So, yun po ang nila po gusto ng dagdag. Any more, please? Parang maganda ang usapan natin. Meron po tayo dito lima pwede ba mag-plug rin, mag-plug lang? Vlogging talaga. Para first time sa buhay ko i-announce ang vlogging. Di ba meron tayong Marilag? Marilag?
this coming June, we also want to recognize, of course, sa Pilipinas, but we will be accepting nominees, Amba and Sec, for the Bahaghari Awards. So these are the outstanding OFWs, members of the LGBTQIA. Marami, I'm sure, maraming breadwinners, maraming kwento. So we will be announcing that, and we would like to recognize yung ating mga miyembro ng LGBTQIA community na outstanding OFW. So, Bahaghari Awards. Towards ano rin yan, baka magkaroon po kami ng mga palakpakan nyo naman. One thing that we're proposing is that for the OPS, Hinanap ko sa para sa that we include, we don't limit it to the anak, but to the blood relatives set, kasi marami pong pinag-aaral na pamangkin, apo. Kasi kailangan kadugo, hindi jowa, hindi pwede always call ng jowa, Okay. Oo, yung blood relative din ang gusto natin. Na-propose natin ang gano'n. Pero one lang yun, na pwede. So, hopefully po, may announcement kami po. O, sino pa po may tanong? Ayan. Si Ana Sophie na sasagot. Good evening po sa ating DFW officials, officials, at Philippine Embassy officials, at sa ating lahat. Ako po si Rosa Canon from Filipino Capital Club based sa Philippines. May nakisuyo lang po kasi nasa bahay siya ng trabaho. Regarding ito sa repatriation, naka-fill up na siya ng form. Nag-usap siya kung pwede ka daw siya kung baka ma-priority yung mama niya sa ospital. Walang kapantay. Mayroon na ng group yung kailangan. Tapos ang pangalawang tanong, nasuyo lang din, itibisa siya kung totoo ba daw regarding sick leave, kung mabawas ba daw sa time na for good siya. Kasi di ba ang sick leave meron tayong 1 year, 15 days. Oo. Yun ang tanong ko. Regarding po sa repatriation, maybe no, or pwede bibigay niyo po sa amin yung pangalan nung sinasabi ninyo para check po namin yung records and see what we can do to help her. Okay. And with regard to sa sinasabi mong sick leave, which is deducted from her end of service benefit, okay, may I advise yung kaibigan mo to come to MWO so we can assess her situation. Kasi baka iba yung appreciation niya sa leave. Okay, so I advise yung sabihan siya pumunta sa amin. Okay, thank you so much. Si Azul, ayan siya. Magandang gabi po sa lahat. Nanonood po sa aking mga bisita ngayon sa Pilipinas. Baba po si Melanie Ambrosio, sa Hawaii. Dokument ko lang po yung kanilang about business. Kasi po ako po personally, nagpunta pa ako dati sa Oba, sa Pasay. Nag-apply po ako kasi magpo-forbid ako sana ako. Kung po sa business, napakahirap po mag-apply doon kasi kailangan po ng kulang. Yun po ang unang-unang. Kailan po doon? 22 years na po ako dito, siguro nung mga senior po, ako. So nag-apply po ako. Kailan po yung may collateral? May collateral pa, may... Wala na po yan eh. Ma'am, wala, pero... You're working Kailan po yan, ma'am? And check ko po yung yung papers ko kasi meron po... This is land bank. Yes po. Alam mo, in fact, I'll tell you, I'll be very honest with you. Moratorium siya ngayon sa amin. Pagpasok ko sa OWA administrator, talagang hinold ko. You know why? It's because
nakagaranti pa yung OWA sa mga loans. It's not gonna work. Even with you, why would they require a collateral, right? Yes So, po. wala, yan po ngayon is naka-hold. We are not actually providing that right now because it's under thorough review po, yung programa Yes, yan. yes po ma'am, kasi po, ang in-apply na noon is water refilling station, which is, magkano lang po ang capital doon. Tapos, yun nga po, hindi ko na tinuloy, bumalik na ulit ako dito. So on May 18, OWA will directly sign with DTI SB Corp. So with SB Corp, it is no collateral up to 3 billion pesos. Yeah. Saka yun po, In fact, ano po ba? saka yun po yan. Ayun. Uwi na yan. Ayan na po. Oo. Now, you can even try now, download SB Corp na app. Yeah. Isa pa po, nakapag-asyon po kasi ako noong January. May anak po ako grade 11. Ngayon po, pumunta ako sa OWA. Dati po kasi ako scholar ng OWA. Pumunta pa ako sa Palakpakan natin na. Pumunta pa ako sa Pasay kasi nakapay ko sana yung anak ko kasi grade 11 ako. So, hindi po nila ako in-accommodate doon. Sinabi nila, pumunta ako ng kung saan ako pinakamalapit. Sa Las Marinas po ako. Pumunta po ako ng 13. Pagpunta ko po ng 13, nag-antay po ako doon ng mga more than an hour po kasi naka-break yung mga empleyado. Tapos wala din po ako nakuha ang sagot noon. Nag-antay lang daw online. Kasi maka-announce daw sila kailan mag-open sa scholar. Kailan po ito, ma'am? Ito, ano lang po, itong January lang, nakabakasyon ako. Pumunta po mismo ako doon sa OWA sa 13. Wala din po ako kasi nakabalik ako dito. Wala pa akong aabang po ako na magbukas sila. Online po kasi, ma'am. Online po ina-announce. Nasa scholarship.owa.gov.ph yung portal po natin. May tip po ako sa inyo, ma'am. Yung anak nyo po yung paabangin nyo. At ang first tip ko po, follow OWA Facebook page. Kasi po, very careful kami. I will be honest. Marami nagte-text sa akin, tulungan sila ng scholarship. Ni isa po, hindi po ako nag-favor. Kailangan po pantay-pantay ang magiging access sa scholarship. So, ang ginagawa po namin, ma'am, ay nag-aanunsyo kami through the OWA Facebook page. Tapos at 12 midnight, binubuksan yung portal. So, nakaabang po ang ating pong base sa narinig ko feedback, mas mabilis mag-computer yung mga anak ninyo, ma'am, kesa sa inyo. Tapos sila na yung may requirements, di ba? So, ang tip ko po, yung anak nyo po ang paabangin nyo. Kasi last year, ma'am, bibigyan ko kayo ng kwento. Nireview ko lahat ng hindi nakapasok sa scholarship. Kaya po, yung pong naging additional na mga miyembro at nakakontribute sa OWA Trust Fund, ma'am, dati po, pa-isa-isang libo lang ang inaakyat ng scholarship slot sa isang taon. This year po, tinodo natin, for the first time sa history ng OWA, 10,000 po ang dinagdag natin. So, from 15,000 slots, ngayon po magtatapos ng taon ng 25,000. Dahil po yan sa inyo, dahil po umabot ng pinakamataas na antas ang OWA Trust Fund at 21, ngayon po as we speak, 21.4 billion. Sa pananaw ko bilang administrator, ang pera po ninyo ay hindi dapat basta-basta lang iniipon sa bangko, kundi binabalik po sa miyembro through the programs. So, halos doble na po. Tatanungin niyo po ako, bakit 10,000? Kasi po, yung hindi namin napagbigyan at masakit sa amin yun dahil limitado yung aming resources. Hindi naman po ito. Pera nyo rin po ito eh. Ito yung trust fund. Limitado ay nasa 11,000 last year. So ang goal po namin as much as possible ay mapagbigyan as many as we can na papayagan ng pondo po. Dahil hindi rin naman po namin pwedeng ubusin ang pondo ng OWA. Dahil yan din po
ang tumulong sa atin ng pandemya. Malaking tulong rin po yan sa mga araw-araw nating mga programa. So, ma'am, imbis na sa opisina, kasi ang sasabihin lang po sa opisina ay abangan ang magiging anunsyo online. Ako po, pakiusap ko sa inyo, please, yung sinabi rin niya ba, paki-follow naman yung aming website, nandun po lahat ng detalye. Paki-follow po yung Facebook page namin, kasi doon po kami officially nag-a-anunsyo ng opening ng scholarship po. Hindi baka lang ako na humingi ng pasensya, baka hindi lang na-explain sa inyo ng tama at nakarating pa kayo ng OWA Trece Madres. Well, ma'am, pumunta nga ako doon sa Pasay mismo kasi doon ako dati nag-objective. So, may mga kilala pa ako doon, hindi na po kailan pa. So, wala na, matagal na. Matanda sila, ma'am. Wala, sila Marquez noon, wala na doon. Pero ma'am, ngayon ng scholarship, it's online announced. Online po siya. So, nag-a-announce through the Facebook page ng OWA, nagbibigay ng time at araw kung kailan bubuksan yung scholarship.owa.gov.ph. And ma'am, para po wala pong yung mga chismis na pinapaboran, sabay-sabay po pinabuksan at first come, first serve po talaga yun. Yun po ang ginagawa namin ngayon sa OWA. Maraming salamat po sa Thank you po. Thank you. Magandang gabi po sa lahat, especially to our honorable guests and embassy officials and staff. Ako po si Grace Lamprea of Say Family. Ma'am, we are happy to have you. Napakaswerte po namin para maasahin directly sa inyo. This is a query po regarding the reintegration, which is I think one of the key projects for key initiative for 2026 programs po. About from the SPINB, Sabinas, ikaw ang nurse ng bayan ay program ninyo, ma'am. Para may share din po namin sa mga retiring colleagues din po. I have 3 questions sana, ma'am. What are the specific packages under this program, ma'am? The next, are there local hospital partners for this program? And the last one is, for the returning nurses po, how can we access the mental health support services for the returning colleagues provided by the DMW and National Center for Mental Health? Okay. Thank you po. Malalim yung mga tanong mo. Kaya, kasi dine-develop pa yung program. Nangyari ito, yung SPIN-B, di ba? Okay. Nangyari ito kasi nung naging guest namin si Sec. Ted Herbosa sa flag ceremony namin sa DMW early this year, nung Feb yata. And isa yan sa sinabi niya. Kaya mula doon, nag-usap yung mga teams namin at dinidevelop. And hopefully by June 7, Migrant Workers Day, magkakaroon ng direct announcement. But we keep you in mind, kasi anong mangyayari dyan, magkakaroon ng briefings. This is the DOH version of the SPIMS. Yung sa Pilipinas, ikaw ang ma'am and sir for the teachers, the lead passers sa teaching, education. So, na-absorb na sila ni Sexani Angara. Galing sa abroad, let's say, kasambahay sa Hong Kong, na lead passer pala, licensed school teacher pala. Pero lead passer sa Hong Kong. Lead passer, nagtatrabaho sa Hong Kong. So, inabsorb na siya ni Sexani as a teacher in our public school system. Yan, grade school teacher. Ngayon, ang version niyan sa nurses, yung SPIN-B. Sa Pilipinas, ikaw ang nurse ng bayan. So, you will be absorbed by SecTed and the government medical institution ng system, education system. Okay? Ngayon, yung last question on the NCMH, kasama na rin yan sa package. Yung mental health ng mga teachers. At kasama na dito yung mga returning teachers who will be able to provide mental health, mental wellness programs for the returning
Nurses pala. Sir, In paano short, po sila maka-access, sir, sa program? Abangan po yung anunsyo. But this early, kung meron kayong mga nurses who can avail of, who need mental health counseling, please give us, there are helplines, no, sa OFW Hospital. We can provide the helplines sa OFW Hospital early dito. Okay, very good. So, if you want to say something. Dito rin po sa MWO, we also have, meron tayong mga grupo, yung sa PIPO. Yeah, they conduct counseling. So, I think last Friday, they provided services sa ating mga kababayan by yung sa counseling na. So, if you have you know somebody or may mga kaibigan kayo who needs counseling, just approach us at the Migrant Workers Office so we can tap itong grupo na to so we can conduct counseling dun sa mga kababayan natin na nangangailangan po. Last question po, sir. What are the specific incentives po in case po sa program na to, sir? Ma-avail ng mga nurses sa SPINDI po? Yeah, yung SPINDI, yun nga, magkakaroon ka ng trabaho, i-refer ka sa government hospital para dito ka na. No? Lalo na yung mga nasa non-nursing work. Kasi magugulat kayo sa mga visa 18, sa mga domestic workers. Mayroong mga licensed teachers and nurses among their ranks. Visa 20, about 18. Sorry, visa 20. So makakapasok sila sa Philippine government hospital system. Number one. Tapos meron pa yung parang paunang pabaon na financial assistance. At mga kits, bibigyan sila ng mga kits. Let's say, kung nurses yan, stethoscope, mga start-up, little things na makakatulong din bilang sa equipment nila. Is that, sir, from yung partner hospitals po, sir? Is that from Region 1 to Region 2? Yes. All over the country, and parang yung schemes din. Parang yung institution. So, abangan na lang, malapit na, nag-uusap na yung teams, and there will be an announcement. At pagkaalam po sa June 7, Migrant Workers Day, magkakaroon ng launching. Thank you, sir. Congratulations, Big Grace. Marilag winner. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next video.